At ating tutugay-gayin ngayon sa buong Biblia kung papaanong pinag-aralan natin ang aklat ng Apokalipsis at ang aklat ng Exodo at Genesis. At ngayon ngang nakauwi na ako, mangangaso ako ng squirrel. Yan pong totoo. Yan lang naman ang naiisip kong dahilan. Siya nga. At kapatid na Roy, kailan punta mo? Bukas? Sige. Kaya naman talagang nananabik kaming makauwi tuwing sasapit ang bahaging ito ng taon para kami makapahinga. Nabawasan ako ng 20 libra mula nung huli tayo magkita. Tumungtong ako sa timbangan nung lumuwas ako mula sa pagtitipon dito. Tumitimbang ako noon ng 165. At nang pagbalik ko, tumitimbang na lang ako ng 145. Kaya nga, pakiramdam ko tuloy nalalaglag ang damit ko. At yan na nga, malaki-laki rin talaga ang nabawas sa timbang ko. At may binibini kanina dyan sa labas. Nakatutuwang kapatid na babae, sabi niya, "Kapatid na Branham, idalangin mong mabawasan din timbang ko." Ganyan din, At medyo may kabigatan nga siya. Kaya naman nasabi ko, halika, subukan mo, mangaral ng todo. Kasi nga naman, yan lang ang nalalaman kong paraan. Siguradong tanggal ang kabigatan niyan. Di bali, di magtatagal at matatapos na tayo sa mga paghihirap at mga pagsubok. Naiisip ko tuloy ang tungkol sa pagtanda. Alam niyo po, 2 taon na lang, magsi-50 na ako. Naalala ko noong maghulog ng kaloob si Frankie Weber, nasa mga 2 taon lang ang tanda niya sa akin. Naghulog siya noong araw ng 25 para sa kaloob niya sa kanyang kaarawan dito. At napadilat ako at napaisip, hindi nga, si Frankie Weber, 25 anyos, sangkapat ng 100 yun. Pero kalahati na yan ngayon. Sadyang kay bilis talaga ng panahon, hindi po ba? Ganyan po talaga. Hindi na po tayo magpapakatagal. Kaninang umaga, nang ipangaral ng minamahal nating kapatid ang napakagandang mensaheng yun, sigurado akong nasiyahan tayong lahat dahil doon. At mangyaring may sumagi sa isip ko noong nangangaral siya kanina at naisip ko, bibigyan ako marahil ng Panginoon ng isang kasulatan para roon. Ipinabasa ko sa kapatid ang ilan nito ngayong gabi mula sa pinagpalang salita ng Diyos. At ngayon ako'y mangungusap lang tayo ng ilang minuto at pagkatapos ipananalangin na natin ang mga may sakit, gaya ng lagi nating ginagawa. At sa Miyerkules ng gabi, itong darating na Miyerkules ng gabi, kung ipahintulot ng Panginoon, gusto kong simulan na ang aklat ng mga Hebreo, kung ayos lang. Itong aklat ng mga Hebreo bilang aralin. At pagkatapos, marahil, sa linggo ng umaga o sa linggo ng gabi, ipagpapatuloy yon. Pagkatapos, sa susunod na Miyerkules ng gabi, marahil ay tatalakayin muli yon. Patuloy lang na tutugay-gayin yon sa kasulatan. At may ilang mga bagay akong napansin sa iglesia sa aking pag-iikot na sa palagay ko'y dapat na may turo pa ng konti. Alam nyo, mga bagay na tila ba medyo humihina na. At sa palagay ko'y mapapaigting natin yan sa pagtalakay sa mga Hebreo. Ito'y isang napakainam na kabanata. Napakagandang basa-basahin talaga. Kaya naman, kapatid na Neville, akin sanang may sumagi sa isip ko ngayon lang. At nakabuklat nga ako rito sa bagong tipan. At ito ngayon ang gamit ko, isang Collins Bible, na di hamak na mas malalaki ang letra. Ako nga'y halos magsi-50 na. Kinakailangan ko ng ilayo ng husto ang binabasa para mabasa yung mga napakalilit na mga letra. Malabo pa naman ang ilaw, kaya ganun. At kapag lumalabas naman ako sa sikat ng araw, ay maayos pa rin naman ako nakakapagbasa. Pero kung malabo ang ilaw, kinakailangan ko na talagang ilayo ang binabasa ko. At sabi nga sa akin ng doktor na malapit-lapit na rin talaga akong gumamit ng salaming pambasa. Kaya nga tinanong ko siya, malabo na po ba ang mga mata ko? At sinurin niya ang mga ito. Sabi, hindi naman, 10-10. Napakainam nga niyan. Ang 20-20 ay normal at ang 15-15 ay mainam din naman. Ang 10-10 naman, yun din lang kasi ang nababasa niya. Kaya nababasa ko pa rin kahit saan niya ilayo. Basta sa ganong distansya, may inilabas siya at sinimulan kong basahin yun. Habang papalapit siya ng papalapit, pabagal naman ako ng pabagal. Huminto ako noong nasa mga ganito na lang kalapit. Sabi niya, oo nga naman, lampas ka na kasi ng 40. At sabi ko, oo nga. Sabi niya, bueno, talagang ganoon. Iimpis ang bola ng mga mata mo. Dagdag niya, pero kung mabubuhay ka ng isang matiwasay at mahaba-habang buhay, magkakaroon ka uli ng pangalawang paningin. Ganoon na nga, makapagbabasa ka na naman muli gaya ng dati. Pero alam nyo, naisip ko lang, hindi na ganoong katagal yon, malapit na. Sandaling panahon na lang. Kapatid na Tony, masama ba yun? Palagay mo? Hindi. Hindi nga ito masama. Ito isang pinagpalang bagay. Tumatanda man ako sa isang panig, bumabata naman ako sa kabilang panig dahil papunta na ako roon sa isang batang bata't walang kamatayang pinagpalang katawan kung saan, kapatid, wala nang magiging anumang suliranin doon. At sadyang nabubuhay ako para sa panahon niyan. Napakainam nga niyan. Ngayon, bago ko basahin ang panghuling pagtatapos na teksto, isang pagdulog lamang sa kanya habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo.
Naniniwala po kami, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hangad mong maging masaya ang iyong mga anak. Hindi nararapat para sa amin ang nakakunot ang mga noo at nalulumbay, sapagkat nasusulat na ang masayang puso ay mabuting kagamutan. At sadyang gusto namin magtamasa ng iyong mga pagpapala at magkaroon nitong napakadakilang pagsasama-sama. At habang kami po, bilang mga nananampalataya sa iyong salita, nagsasama-sama kami sa palibot ng salita. Yun ang dahilan ng pagparito namin. Hindi lamang basta makinig sa isang mensahe, bagkus sumamba at makasama ka sa pamamagitan ng pagbabasa at pangangaral ng salita. Ngayon po, Panginoon, alam kong hindi mo kami bibiguin. Natitiyak po pong pagpapalain mo kami sa mga oras na ito. Pagpalain mo po ang aming magiting at mabait na pastor, Panginoon. Dalangin namin kasamahin mo po siya. Napansin ko nga po kanina sa kanya, sa kanyang pangangaral, nakita kong napangiti siya nung awitin niya ang awiting yun, di magtatagal at matatapos na ako sa mga paghihirap at mga pagsubok. At maging ang aming mga kapatid na babae, kung papaanong inawit nila iyon sa mga silungan sa kakahuyan at sa mga camp meeting, at tunay ngang matatapos na talaga isa sa mga araw na ito, at kami paroroon na sa maluwalhating kapahingahang yun. Ngayon po, Ama, pagpalain mo po kami habang aming binabasa ang iyong salita at maging sa pagkabasa nito at maging sa pananariwa ng aming mga isipan at mga puso at mangusap ka po sa amin ngayong gabi na sa pagtatapos ng gawain at kami pauwi na sa aming mga bahay, masabi nawa naming hindi ba't nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang nangungusap siya sa atin sa daan? Sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong nabiyayaan na tayo ng tunay ngang kaiinam na mensaheng pang-ebanghelyo na narinig natin kaninang umaga, heto't pinagbubulay-bulayan ko na alam nyo, nangusap si kapatid na Nebel patungkol sa sobrang pagpapakain sa mga bata na nagagawa ninyo marahil. Pero ngayon, sa gabing ito, maiksi lamang ang pananalita natin para sa iglesia. Ito ay pananalita nga para sa iglesia. At gusto kong basahin ang isa pang bahagi ng kasulatan sa Bagong Tipan, Mateo, sa ika-24 na kabanata at sa ika-35 talata. Sinasalita ito ni Jesus. Ang kalangitan at lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang paksa ko ngayong gabi ay ang mga bantayog, subok na ng panahong mga bantayog ng Diyos. At may ilan akong mga pabatid. Palagay ko'y naihanda ko naman ito para sa... At may ilan nga ako ritong tungkol sa pagtitipon na sisimulan sa mga Hebreo, ang unang kabanata, Miyerkules ng gabi kung loloobin ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit kailangan ko pang banggitin ito, dahil nga sa mga pagtitipon ko, maaaring nasa isang lugar ako at tatawagin niya ako sa ibang dako at sadyang kinakailangan kong pumunta kung saan siya tatawag. Alam niyo yan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako maaaring maging katulad ni kapatid na Oral Roberts at maging katulad ng mga mangangaral na nakatakda na ang kanilang mga pagtitipon ng 2 o 3 taon bago pa man at paroroon kami at maging katulad nga nitong mga naturang kalalakihan na may malalakit matitibay na pananampalataya rin naman. Sila'y may sariling mensahe. Subalit, ang mensahe ko ay sadyang kahit saan ako isugo ng Diyos. Maging ito man ay sa dako rito, doon, saan man yan. Kinakailangan kong magpunta kung kailan lamang siya magsusugo. At ito may 2 magkaibang ministeryo, pero iisang Diyos. Ang siya ring mismong Diyos. Iniisip-isip ko ito kahapon sa pakikipag-usap ko sa isang lalaking kapitbahay. Ang sabi niya kasi, alam mo, itong nakatutuwang pastor na ito, sabi niya, isa siyang kahanga-hangang lalaki. Sabi, nakaupo kami ng may bahay ko at nakapantulog na noon. At sabi, mga alas 11 na ng gabi yun. At dumalaw yung pastor at kumatok sa pinto namin. Sabi nung pastor, bumibisita lang po ako para makisalo sana sa inyong uminom ng kape. Nasusundan niyo ba? Tapos sabi, tumuwid na yung pastor ng kalsada, papunta naman sa isa pang kapitbahay at nakahanda na nga sana ring matulog yung kapitbahay. At doon na may nakikain yung pastor ng biskwit. At kaya naman, at may nabanggit yung kausap ko na ganito. Siya'y mayroong isang maliit na Bible school para sa mga bata. At napakarami nilang malilit na bata roon. Yung pastor at ang kanyang may bahay, hanggang sa kinailangan na nilang magtayo ng mga tolda sa labas para mabigyang lugar ang mga bata. At pagkatapos, isip-isipin nun, napaisip ako, alam nyo, tama nga naman. Isa nga siyang kamangha-manghat na katutuwang lalaki. Sa pagkakalam ko, si kapatid na Freeman natin, ang anak niyang lalaki dumadalo sa pagkakalam ko sa simbahan dito ng Faith Lutheran. Isang kahanga-hangang lalaki, pati ang kanyang may bahay,
gumaganap sila ng isang dakilang gawain para sa Panginoon. At napaisip nga ako, hinuhugasan ko noon ang kotse ko. At para ba akong napanghinaan ng loob? Naisip ko, bakit kaya hindi ko magawa ang ganoon? Bakit nga ba? Pag-ikot-ikot, ikayati ng lahat ng mga bata, nasundan ako saan man. Mahilig ako sa mga bata. At bakit kaya hindi ko magawang magbahay-bahay? Dadayo rito, tas lipat naman sa isa pa. Gaya nun. At may isang bigla na lamang nagsalita sa akin. Hindi ka kasi tinawag para roon. Ginagawa lamang ng lalaking yan kung ano ang tagubilin sa kanya ng Diyos. Subalit, kailangan natin ng isang taong tatayo rito na gaya ni Oral Roberts at ng iba pa. Isang Josue na may hawak na tabak, may isang mensahe ng pananampalataya at pagliligtas. At, oo nga naman, kinakailangan nating magkaroon ng mga taong gaya nila na maaaring nagtataglay ng ganong katangian at ang isa na may nagtataglay ng ganito na kapag pinaglakit-lakip ay makabubuo ng isang malaking katawan. Yan nga ang Iglesia ng Diyos. Nakikipag-usap ako kani-kanina lang sa isang kabataang babaeng pinanghihinaan ng loob at bagbag ang puso at sinisikap kong ipaunawa sa kanya ang tungkol sa kung papaano na ang isang babae at ang isang lalaki ay hindi hiwalay. Sila ay iisang katauhan. Gumawa ang tao o ginawa ng Diyos ang tao, kapwa lalaki at babae, iisang katauhan. Ganyan nga. At pinaghiwalay niya sila sa laman at ginawa silang magkaiba. Subalit pinagbuklod na sila at kanila nang itinataguyod ang kanilang mga anak bilang isa. Heto nga't ang lalaki, matipuno at kisig marino, at ang babae na may ang pagsintang bahagi ng lalaki. Kaya nga't sila ngayon magkasama. Kaya nga't pinaghiwalay sila noon ng Diyos. Subalit silang dalawa ang siya ring mismong tao. M-A-N. Ang babae ay tinatawag na woman. Ganun nga, pagkat kinuha ang babae mula sa lalaki, bahagi ng lalaki ang babae. Subalit sa buhay rito, sa laman, pinaghiwalay sila. Sa espiritu, sila na may iisa. At nabanggit ko nga rin ang tungkol sa mga kalalakihang nawawalan na ng pagsinta para sa kanilang asawa at hindi na sila iniibig gaya noong magkasintahan pa sila. Pahiya naman kayo, dapat ninyo silang mahalin. Siya pa rin sa tuwina ang iyong kasintahan. Hindi kailanman mapasusubalian. Yan ang bahaging ginagampanan ng babae at kailangan ninyo siyang bigyang halaga gaya nga nito. Huwag ninyong hahayaang magwakas ang munting pulot-gata ninyo sapagkat hindi yun talaga magwawakas sa langit. Sadyang magiging ganap na ang lahat ng mga bagay sa dako roon. Siya nga. Kaya lahat, bueno, hindi ba dapat magsabi ng amen ang mga kababaihan sa bagay na ito? Huwag kung kailanman maririnig na palagi niyong binubulyawan ang mga kababaihan at ganyan lagi ang tono ng pananalita niyo. Kapatid na babaeng Hickerson, bakit mukhang tahimik lang kayo riyan? Yung mga nariyan sa may likuran, anong masasabi niyo? Masasabi niyo bang, salamat kapatid na babaeng Cox? Napakainam nga kapag ganyan. Kapatid na lalaking Cox, para sa iyo yun. Saan ka man naroon ngayon? Bueno, tama po. At nararapat ngang huwag nating kalilimutang igalang ang isa't isa. Manatili kayong magkasintahan sa tuwina, huwag ninyong hayaan niyang magwakas. Isang lalaking Katoliko ang dumulog sa akin, nito lang. Nakikipaghiwalay na kasi ang kanyang misis. Sabi niya, Billy, ayaw ko sanang lumapit sa iyo. Isa kasi akong Katoliko at isa ka namang Protestante. Sabi, hindi na ako pinatitira ng pari sa bahay namin kani-kanina lang. At sabi ko, ano bang nangyari, Ham? Sabi niya, bueno, sabi nung pari, sabi kasi, umiinom daw ako ng konti at sabi pa, sa gabi raw, babad naman ako sa kakatrabaho. Sabi tuloy, iniisip ng misis kong dapat sana'y umuwi ako gabi-gabi para mahagkan siya at mayakap siya at makasuyo siya na para bang nagbabalak pa lang kaming magpakasal. Pangangatwiran ng lalaki, matagal na kaya kaming kasal at may ilan na ngang mga anak. At sabi pa, hindi ba, ayos lang yun? Sabi ko, whoop, sandali lang iho. Mali ka. Dapat na ganoon pa rin kayo, gaya noong bago pa kayo ikinasal. Kita mo? Lagi mo itong pakatandaan. Sabi ko, 40 anyos na si misis mo ngayon. At ito pa naman ang panahong talagang kailangan niya ang iyong atensyon. Kaya, nagkaroon na tuloy sila ng pagsasampa ng diborsyo. At sabi niya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko, sige lang, tawagan mo siya. Kung bibisita kasi ako sa kanya bilang protestante, hindi niya ako tatanggapin. Pero ako'y, kita mo? Sabi niya, ikatutuwa ka kaya niya. Pero sabi ko, gayon pa man, tawagan mo na lang siya. Sabihin mong nagbago na ang pasya mo. At kaya noong sumunod na araw, tinawagan ko ang hukom at kinausap siya. At sinabi ko naman dito sa lalaki, sabi ko, doon mismo ako mauupo sa ibabang palapag kung saan kayo kakausapin ng hukom. Ipananalangin kita. Huwag mong ipaalam ito sa misis mo. Sige. Kaya naman, naroon nga ako nananalangin. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig na ako ng ilang mahihinang yabag na pababa ng hagdan. At heto na nga sila. Magkakabay na sa isa't isa. Talagang todo ngiti. Alam niyo na. Sabi ko, bueno, kumusta kayo riyan? At sabi niya, kapatid na Branham, matagal-tagal na rin mula nung huli tayo magkita. O nga naman, 30 minuto. Kita nyo?
Matagal-tagal na rin buhat nung huli kitang makita. At sabi ng babae, "Naku, Reverend Branham, matagal na kitang hindi nakikita. Nagagalak akong makita kang muli." Sabi ko, "Salamat." "Oh," sabi ko, "parang magkasintahan pa lang kayo ah." "Oh," sabi, "ganito lang talaga kami. Hindi ba, honey?" Sabi ng babae, "Oo naman, mahal." At sabi ko, sabi pala ng babae, "Pumunta ka't dumalo ka sa amin minsan, Reverend." At sabi ko, "Salamat ng marami." Sabi ko, "Paalam na sa inyo." Lumakad na sila. Lumingon yung lalaki at kumaway ng paganoon. Nangyari nga itong lahat. Siya nga po, napagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng mga bagay. Tama yun, pag-ibig lang ang may kakayanang gumawa niyan. Kahit sa inyo na ang lahat ng inyong mga tanda at mga pagpapatunay, basta at ibigay niyo lang sa akin ang pag-ibig, yun ay sasapat na para sa akin. Oh, siya nga, minamahal kong naghihingalong kordero, ang iyong sadyang mayamang dugo ay kailanman di mawawalan ng taglay niyang kapangyarihan, hanggang sa ang lahat ng tinubos na itinuring na iglesia ng Diyos ay magkaroon ng kaligtasan upang hindi na mabuyo sa kasalanan. Kita nyo? Buhat nang sa pamamagitan ng pananalig yaring batis na silayan, natustos ng inyong mga galos, na tuloy-tuloy ang agos. Tumutubos mong pag-ibig, ang siya ko nang naging himig at mananatiling ganoon hanggang sa ako'y yumaon. Ganon nga. Oo, kahanga-hanga talaga. Ngayon, subok na ng panahong mga bantayog. Kung saan ko po hinango ang ideyang ito ngayong umaga, doon po hango sa mensahe natin ng Sunday School. Isang pang-ebanghelyong mensahe kung saan nangusap ang ating kapatid tungkol kay Elias. Kung saan gusto niyang ang mga kabataang lalaking naroon, mga paaralan daw ng mga propeta, kung papaanong gusto nilang magpatayo ng ganong uri ng malaking paaralan. At biglang sumagi sa isip ko at pinagbubulay-bulayan ko nga ang mga kaisipang yon tungkol sa mga bantayog. Ngayon, ang bantayog ay isang dakilang bagay. Binibigyang halaga natin ang mga bantayog. At maraming ang tao sa buhay na ito ang nagsusumikap na mag-iwan sa kani-kanilang pagpanaw ng kung anong uri ng bantayog. Halos lahat ng tao ay naghahangad na gawin yan. Magpapalagay sa kanilang libingan ng isang malaking palatandaan. Ayos lang naman yan. Oo naman, naunawaan ko yan. Yan ay ayos lang naman. At kaya nga naman, marami na talagang nagsusumikap na magpatayo ng mga naglalakihang dambana. Isang bantayog ang nais kong tukuyin ngayon, yung nasa Ohio, at meron nga roong isang lalaking hindi naniniwala sa Diyos. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Meron akong litrato noon doon sa aking koleksyon sa bahay. Heto nga't masyasyadong mariin ang kanyang paglaban sa Kristyanismo hanggang sa napagpasiyahan niyang magpatayo ng sariling bantayog pagkamatay niya na niyuyurakan niya ng isang paa ang Biblia, tas nakaturong pababa ng paganoon at sinasabi, itakwil ang mga relihiyosong pamahiin at itaguyod ang makabagong siyensya. At noong naghihingalo na siya, sinabi niya, kung mali ako, gagapang ang mga ahas mula sa aking libingan. At noong namatay na siya, pinapala pangalang nila noon ang lupa doon sa libingan niya, keto't nakapatay na sila ng 2 o 3 malalaking ulupong. At ngayon, sa libingan yun, isang ministro ang kumuha ng litrato kamakailan lang, at dinala iyon para ipakita sa akin, at nakalambitin doon sa mga kadenang nakapalibot sa kanyang lote. Napakagandang lugar nga noong libingan, subalit ang puntod niya'y naging punso na lamang ng mga ahas. At maging sa kahit na taglagas pa at taglamig, ay patuloy na gumagapang ang mga ahas mula sa kanyang libingan. Grabing bantayog. Huwag nawang itulot ng Diyos na magkaroon ako ng ganong bantayog o sino man sa inyo. Pero may mga bantayog talaga. Mga dakilang bantayog. Iniisip ko si Josue, ang dakilang mandirigma. Isa nga siyang napakadakilang tao. Kanyang isinuot ang baluti ni Moises bilang pinuno ng 2 milyong Hudyong naroon. Si Moises nga'y ang pinili, ang tinawag, ang ibinukod para sa isang paglilingkod. At si Josue na may ang papalit at tahalili sa taong ito. Isa yung dakilang gampaning di mapasusubalian. Ang gampanan ang katayuan ng propetang ito. Isang dakilang mandirigma, tinawag, predestinado, at itinalaga ng Diyos. 400 taon bago pa man siya dumating, sinabi na ng Diyos na kanya silang ililigtas at kanya silang dadalawin. At pambihirang mandirigma nga talaga itong si Moises. Walang sinuman ang pumalit kailanman sa katayuan ni Moises upang isakatuparan ang mga gawang yun. Hanggang sa magawa iyon ni Jesus Kristo. At sinabi niya, siya mismo, palilitawin ng Panginoon ninyong Diyos ang isang propeta sa gitna ninyo na kagaya ko. At mangyari, kung hindi ninyo diringgin ang propetang ito, sino man ang hindi dirinig sa propetang ito ay hihiwalay. Bueno, ngayon naman, sa dakilang bantayog na ito, at naparoon na si Josue sa ilog,
At sa pagpanaw ni Moises, humalili sa kanya si Josue. At ang Diyos ay kasama ni Josue. At sinabi niya, ngayon magpakabanal kayo, labhan ninyo ang inyong mga damit, bumukod, at huwag kayong sumiping sa inyong asawang babae. At sa ikatlong araw ay may gagawin ng Diyos. Isa sa mga gabing ito, sa panglinggong gawain, nais kong ipangaral ang tungkol sa ikatlong araw nang maipakita ko sa inyo kung anong kapangyarihan ang napapaloob sa mga iyon sa tatlong iyon. Nabanggit ko na iyon kaninang umaga sa pananalangin. Ang lahat ay binubuo ng tatlong bagay at pati na rin ang pneumatics ng Biblia. Ngayon, sa ikatlong araw ay makikita ninyo ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, ito nga'y nagpapahiwatig, nagpapakita na alam niyang talaga ang sinasabi niya, sapagkat binanggit niya ang mismong oras kung kailan ito magaganap. At nakikinig-inita ko kung ano ang pakiramdam ni Josue noong tumayo siya roon sa harapan ng lahat ng mga Israelitang naroon. Ngayon, kinakailangang totoo talaga ang kanyang sinalita. At heto na nga ang umaapaw na Jordan. Kita niyo, ang katangian ng isang tao ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ano ka pa man, pinatutotohanan ng mga gawa mo kung ano ka. Gaano ka man karaming magpatotoo, anuman ang pinagsasasabi mo, pag-ayon man yan o pagsalungat, walang kinalaman yan dito. Nilalahad ng mga gawa mo kung ano ka. Nilalahad kung ano ka sa kaloob-looban. Ang bawat trabahong ginagawa mo ang nagpapahayag kung ano ka. At kaya kayong mga nagnenegosyo, kung bara-barat di maayos ang trabaho nyo, naunawaan nyo naman siguro ang ibig ko sabihin, may hinang klaseng gawa, huwag nyo nang gawin yan. Kung hindi nyo yan magawa ng tama, huwag nyo na lang gawin pa. Tama po yun. Kapag lalapit kayo kay Kristo, kung hindi nyo naman kayang ibigay ng buong buo ang inyong sarili mula sa pangkasa, puluhan, hanggang sa lalagyan ng bala, tas lalapit kayo kay Kristo, huwag na lang kayong lumapit. Subalit kung talagang nagnanais kayong maging isang Kristiyano, panindigan nyo. Gawin yung totoo na talaga. Ganyan ang nais ng Diyos sa inyo. At yun ang magpapatunay. Patutunayan nga ng inyong mga gawa kung ano ang inyong katangian. Nakikilala ang inyong katangian sa pamamagitan ng mga gawang ginagawa ninyo. At si Josue naman, eto nga't nakataya ang kanyang salita. Siya nga po, gaya ni Tandang Noe. Heto na nga't kailangang tawirin ni Josue ang ilog na yun. At para bang napili pa niya ang pinakamahirap na panahong maiisip kailanman, yun pang buwan ng Abril. At nooy nalulusaw na ang niebe sa Judea at bumababa na iyon sa mga kabundukan at nagpuputik na ang matandang Jordan. At ang pagbahay dire-diretso roon sa mga linang, tinutubigang mainam ang mga sakahan ng Jordan. At kung titingnan nga naman, kung sa batayang matematika o sa batayang pampaaralan o batayang siyentipiko, tila baga kanyang napili pa ang pinakamahirap na panahon sa buong taon para tawirin ang Jordan. Subalit, gustong-gustong piliin ng Diyos ang ganong uri ng mga panahon upang mapatunayang siya'y Diyos. At ang mga tao ng Diyos na nananampalataya sa Diyos at alam kung ano ang ipinangako ng Diyos ay hindi natatakot na gawin ang bagay na yan dahil nananatili kasi ang Diyos sa kanyang salita nang sintiyak na siya nga ang Diyos. At noong sinabi niya, unang-una dalhin ninyo ang kaban at sumunong kayo. At noong sumayad na ang mga paan ng mga saserdote niyon sa Jordan, gaano mang kalakas ang pagragasa ng ilog at gaano mang kataas ang pag-apaw, nagbigay daan yon sa walang hanggang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ay naroon sa kaban. Sinabi ni Jesus, ngayon, ang kalangitan at lupa ay lilipas, subalit ang aking salita ay hindi kailanman lilipas. Kaya si Josue, dahil nalalaman niyang kailangang manangan ang kanyang salita sa salita ng Diyos, kanyang inuna ang salita ng Diyos. Gawin nawa niyo kayong mga may sakit na narito ngayong gabi ang kagaya nun. Ilagay ang salita ng Diyos sa inyong pagpapahayag. Ilagay nga ninyo ang inyong pagpapahayag, sampalatayanan ninyo yun at ilagak iyon doon. At ituring ninyong yaong mga bagay na wala pa man din ay tila baga nariyan na talaga. Pagkatapos ay magmamarcha na tayo roon ng pasulong. Gawin ninyo iyon sa ganong kaparaanan. Ang salita ng Diyos ang bahalang magdala niyan sa katuparan. At pagkasayad pa lang ng mga paan ng mga saserdote sa Jordan, bigla na lamang nahawi ang ilog sa magkabilang panig at huminto ang tubig. Napagtatanto nyo ba, ang dagundong ng ilog na yun ay nagdulot na sana ng pag-apaw ng naipong tubig na sa loob lamang ng 20 minuto, magiging kasinlaki na dapat yun nitong mga naglalakihat makabagong dam natin, gaya ng Colorado Boulder Dam. Sa lakas ng pagragasa ng Jordan nung araw na yun, na bumababa pa mula roon sa mga kabundukan na may matinding puwersa,
Talaga ngang ang ilog ay raragasa sa mga lambak na naroon. At nang ang 2 milyong lalaki nagsilakad na, may mga kasama pa silang kababaihan at mga bata. Yung ganong karaming naglalakad, marahil ay gugugol ng 4 o 5 oras o higit pa nga. At ano sa palagay nyo? Napuno na dapat ang ilog na yun. Ngunit pinatigil ng Diyos ang pagdaloy ng ilog. Amen. Oh, gustong-gusto ko yun. Pinatigil ang daloy ng ilog. At tumigil lang ang ilog doon hanggang sa makaraan na silang lahat. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Josue, dapat tayong gumawa ng isang bantayog para rito. Kumaroon ka at isugo ang bawat Israelita, isa mula sa bawat tribo, at kumuha ng 12 bato at gumawa ng isang bantayog. At ang bantayog na ito'y nariyan upang sa tuwing daraan ang inyong mga anak sa gawing ito. Itatanong nila, ano ang kahulugan at naririto ang mga batong yan? At isasalaysay ninyo sa kanila ang kwento kung papaanong pinahinto ng Diyos ang Jordan. Napakainam na alaala nga niyon. Balang araw ay nais kong makita ang mga batong yun sa nalalapit na hinaharap kung saan anupat sila'y nakatayo pa rin doon bilang isang bantayog. Pero ngayon na may naisip ko ang isa pang bantayog. Yun nga'y isang dakilang pinagpalang bantayog. Pero heto rin at naisip ko ang isa pang bantayog. Noong araw na yun, noong magkamali ng pagpili ang isang babae, napagpasyahan niya kasing huwag manatili sa mga sagana sa irigasyong kapatagan o manatili pala roon sa mga sagana sa irigasyong kapatagan ng Sodoma at Gomora at makihalubilo at mamuhay na gaya ng mga kababaihan doon noong panahong yun. Hindi niya pinili ang mabuti, di gaya ni Sarah na nanatili sa tigang na lupain. Tanging ang salita ng Diyos ang kanyang pinakaingatan sa kanyang puso. At siya ay masunurin at kaibig-ibig sa kanyang asawa na tinawag pa nga niyang ang kanyang asawa na kanyang Panginoon. At sa ganong pagkakataon nga'y bumaba ang Diyos kasama ang 2 anghel at dinalaw sila sa tolda. Subalit, ito namang si Ginang Lot, siya'y naging sobrang makasanlibutan at naengganyo na nga ng husto sa mga bagay ng sanlibutan. At isang ang aral ito sa atin sa panahon natin na maaaring ang mga pag-iisip natin naging masyadong makasanlibutan na at natitiyak ko sa panahon natin ng iglesia sa kabuuan ay nagiging masyadong makasanlibutan na ang pag-iisip. Ngayon, marahil, hindi naman talaga iniisip ni Ginang Lot na gawin ang gayong bagay. Noong unang lumipat siya roon, naisip lang niya, makikisama lang ako. Ayos lang naman na magkaroon ng pakikisama. Subalit, huwag ninyong lakaran ang mga gawin ng sanlibutan. Kung lalakad kayo, lumakad kayong gaya ni na Sadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel. Napagpasyahan nila sa kanilang puso na hindi nila hahayaang mahawa ang kanilang mga sarili kahit ano pa man ang dumating o mangyari. Kahit pa tumalikod na sa pananampalataya ang iba pa sa iglesia, anumang mangyari, nakapagpasya na sila sa kanilang puso at sila nga ngayon isang bantayog. At si Ginang Lot ay tumatayong bantayog. At noong ibigay ng Diyos sa kanya ang kanyang huling mensahe ng biyaya, noong isinugo niya yaong mga anghel doon, at sinabihan silang sa loob ng ilang oras, ay tutupukin na nga itong Sodoma at Gomora. Gayon pa man, hindi pa rin niya mawari ang gagawin tuwing maiisip na iiwan na niya ang kanyang marangyang pamumuhay upang pumaroon sa disyerto at mamuhay gaya ng ipinamuhay ni Sarah doon sa disyerto at pinakailangang magsuot pa ng pangkaraniwan at simpleng kasuotan ng mga kababaihan mula sa kapatagan. Gusto niyang mamuhay ng marangya. Naging kilalang tao kasi ang kanyang asawa sa syudad. Nauupo kasi ang kanyang asawa sa pintuang bayan bilang isang hukom o bilang isang alkalde ng syudad at gusto niya ng mga karangyaang ganito. At hindi niya maatin isiping kailangan na niyang iwan ang mga bagay na yun. At nung lumakad na nga siya kasama ng kanyang asawa palabas ng syudad, palingon-lingon siya sa likod. Iyak ng iyak at nagdadalamhati dahil kinakailangan na niyang iwanan yun upang ibukod ang kanyang sarili sa ganong uri ng kamatayan. Sinabi ni Jesus, ang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay hindi karapat-dapat sa pag-aararo. Ano nga bang uri dapat tayo ng mga tao? Ang taong pagkahawak sa araro at hindi nga sinabing tumalikod, kundi lumingon nga lang sa likod ay hindi karapat-dapat sa pag-aararo. Oh, kinakailangang ituon natin ang ating mga mata at mga puso sa isang bagay. Kahit ano pa ang ginagawa ng ibang tao,
Ano man ang ginagawa ng iglesia, ano man ang ginagawa ng kapitbahay, ano man ang ginagawa ng kung sino man dyan, manatilihin ninyong nakasentro ang inyong puso sa Kalbaryo. Ni huwag kayong huminto para lumingon. Wala na tayong panahon para lumingon pa. At ang babaeng ito, dahil lumingon nga siya, nagbigay ang Diyos ng bantayog para sa lahat ng mga taong lumilingon sa likod, matapos nilang minsan nang matanggap si Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Siya'y naging isang haliging asin, at siya'y nakatayo roon hanggang sa araw na ito. Matatanaw yun sa parang. Yun ngang babaeng nakatayo roon ng ulo'y nakapihit, nakalingon sa likod, at nakalingon nga siya sa may kaliwang balikat niya upang tanawin muli ang parang. Naiwan kasi roon ang kanyang puso. Pero napilitan lang siya. Gaya na nga ng nangyari para gawin ito. At maraming tao ang tumatanggap kay Kristo sa ganoong kaparaanan sa panahong ito. Dahil lumabas man sila mula sa sanlibutan, pakiramdam naman nila'y para bang napilitan lang silang gawin ito. At patuloy silang nananabik at nagnanasa at di rin magtatagal. Sila'y balik uli sa dati. At sila'y mga kahiyahiyang bantayog ng biyaya ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos na naipamalas na sa kanila. Ngayon, mga bantayog. Ngayon, sa panahon ni Jesus dito sa lupa, nagtayo ang mga Hudyo ng isang templo bilang isang bantayog. At pinakita nila kay Jesus kung gaanong kainam ang pagkakatayo ng templong yon. At sinabi niya, gumugol ng 40 taon para may tayo ang naturang templo. Bale mga 80 taon, lahat-lahat. Sa loob ng 40 taon, inabas nila mula sa bundok ang mga bato sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa 40 taon ng pagpapatayo nito, ni walang isamang ngit-ngit ng lagari o ingay ng martilyo. Ngunit alam nyo, maging si Jesus ay nagsabi roon, huwag ninyong tingnan ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na darating ang panahon na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Isang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Bago yun, sinabi niya itong dakilang mga salitang uukit sa alaala. Ang kalangitan at lupa ay lilipas. Lilipas ang mga templo. Lilipas ang mga bantayog. Subalit ang aking salita ay ang walang hanggang alaala. Nabulok na ang kaban. Mga taon na ang nagdaan. Gumuho na ang mga libingan ng mga propeta. At lahat ng iba't ibang bantayog ay nangabulok na sa pagtanda ng panahon. Napalis na ang mga bato. Subalit, sadyang na natili ang salita ng Diyos. Napakaganda pa rin magpakailan-kailan paman. Sadyang buhay na buhay pa rin at sariwang-sariwa ngayong gabi para sa mga mananampalataya ng panahong ito, gaya pa rin ng dati noong unang panahong sinalita ito. Kaya naman pala, si Elias ngayong umaga sa mensaheng tinalakay sa atin ng ating kapatid, noong gusto ng mga tao roong magpatayo ng isang malaking paaralan para sa mga propeta, bilang isang bantayog, pinili pa rin ni Elias ang siyang mas mainam na bagay. Ito ngang himala ng Diyos na nagpaangat ng isang nalaglag na kasangkapan at palutangin iyon sa tubig. Ito ngang salita ng Panginoon. At mas mainam pa nga ang sinuman ngayong gabi na tatanggap sa salita ng Panginoon sa kanyang puso bilang isang nalaala kaysa roon sa mga nagsusumikap na magtayo ng mga naglalakihang mga bantayog. Hindi pa ganoong katagalan, noong nasa Italia ako, narinig ko ang tungkol kay Mussolini at yung napakalaking estatwang iyon na mga 40 o higit pang talampakan ng taas na ipinatayo niya bilang isang bantayog para sa larangan ng pampalakasan dahil sa isa nga siyang atleta at gusto ko ngang mapuntahan ang bantayog na iyon. At alam nyo ba, napulbos na pala iyon ng isang malakihang pambumbomba mula sa himpapawid. Nakatayo na ako roon, mga 2 o 3 taon na ang nakararaan, doon sa lugar kung saan minsang nagpatayo ng malalaking dambana at mga rebulto ang mga paraon ng Ehipto. At sinasabi nila sa akin na kinakailangan mo pa raw maghukay ng 20 talampakan sa ilalim ng lupa para makita man lang na nakatayo nga roon ang mga bantayog na yon. Nakatayo na ako roon sa lugar ni Cesar Augusta, doon sa lugar ng mga Herodes at ng mga dakilang personalidad noon ng Roma. At napuntahan ko nga yaong kalsada na dati-rati niyang nilalakaran mula sa palasyo at yun ay nasa mga 25 talampakan na ngayon sa ilalim ng lupa. Ang mga bantayog na iyon ay wala na ngang lahat, subalit yaong buhay na salita ng Diyos ay siya diyang nananatili pa rin.
at hindi nagbabago ang kahalagahan. Yun nga ang masasabing bantayog. Kaya sinasabi ko ngayon, kapatid, ang mga bagay na ginagawa mo, ang mga salitang binibitiwan mo, kung paano mo pinakikitunguhan ang iyong kapitbahay at kung ano ang ginagawa mo para kay Kristo, ito'y magiging walang hanggang bantayog. Maaaring may magarakang tahanan na maiiwan mo sa iyong mga anak. Maaaring pinalalago mo ang isang kabuhayan na maiiwanan mo sa iyong mga anak. Subalit, mas gusto ko pang iwan sa kanila ang salita ng Diyos kaysa ano pa mang ibang bagay. Maglalaho ang lahat ng mga bagay na yan. Mainam din naman yan. Mabuti yan. Wala naman po akong anumang laban dyan. Subalit, huwag niyong pagtuunan ang mga maliliit na bagay na yan, tas kaliligtaang gawin ang mga dakilang bagay. Kita niyo? Sapagkat ang salita ay, ang bahay ay masisira, at ang mga tao'y mga mamatay kasama nito. Subalit ibabangon sila ng salita ng Diyos sa huling mga araw, at pagkakalooban silang muli ng walang hanggan at walang kamatayang buhay. At ngayon, makakapag-iwan na nga sila ng pamanang gaya nito, ang walang hanggang salita ng Diyos. Iniisip ko itong lumang awiting dati nating inaawit dito, mga ilang taon na rin ang nakalipas. Ang panahon ay punong-puno ng mabilis na pagbabago. Walang bagay sa mundo ang hindi maguguho. Ang iyong pag-asa'y itayo sa mga bagay na walang paglaho. Sa kamay ng Diyos na di nagbabago, halina't manghawakan tayo. Sa panahong paglalakbay natin, sa wakas ay matatapos din, at kung sa Diyos tayong lahat, mananatiling laging matapat, maliwanag at masinag ang ating tahanan sa kalwalhatian na tiyak masisilayan ng ating mga kaluluwang may kagalakan. Gaanong higit na mas mainam na iyon na tumunghay sa harapan ng lumulubog na araw, sa panahong nanlalamig na ang mga ugat mo sa katawan, sa panahong nangakatayo na ang mga anak mo sa palibot ng iyong pagkakaratay, at alam mo sa sarili mong nakapagtayo ka na ng isang bantayog na iiwan na, mga anak, balang araw ay katatagpuin kayo ni tatay sa kabilang ibayo. Mas gugustuhin ko pang ganoon ang iwan sa kanila. Sa panahong sasabihin na ng doktor, Hili, wala na akong pwede pang gawing remedyo sa iyo. Tapos pagmamasdan ko ang mga mamuntikong mga anak at hahalikan sila ng pamamaalam, sasabihin ko, hindi naman mamamatay si tatay. Pupunta siya sa isang kapahingahan, sa isang dako, sapagkat kung masira ang tabernakulong ito na ukol sa laman, ay may isa nang naghihintay sa akin. Isa nga itong napakainam na alaalang dapat ihayag. Mas gugustuhin ko pang gawin iyon sa harapan ng aking mga anak kaysa sabihin, mga anak, may $1,000,000 ako sa ganitong bangko at $1,000,000 naman dito sa isa pa rito para sa inyong lahat yon. Mas gugustuhin ko pang mag-iwan ng ganitong patotoo dahil sa kanilang paglisan, sa atin ay iniwan ang kanilang pinagbakasan sa panahong buhanginan. Mga bakas ng paa na muli na namang ang iba nating kasamahay sumalimbay sa maringal na karagatan ng buhay. Mga namaalam nating kapatid na sa ating dalamhati ang hatid, muli silang makikita, muling mabubuhay ang pag-asa. Mismo, iwanan nyo ang mga ito bilang mga alaala, itong inyong mga patotoo. Lubos kong naiisip ngayong gabi ang isang matandang lalaki na nakahimlay roon sa kanyang mga huling oras sa buhay na ito. Tumawag sa telepono noong isang araw at nais na ako ang mangaral sa kanyang libing sa tabernakulo ni Paul Rader. Ito ngang butihin kong kaibigan na si F.F. Bosworth, isang banal na makadiyos na paroroon na upang katagpuin na ang kanyang malilikha. At sabi nga niya, ito ang pinakamasayang panahon ng buhay ko, kapatid na Branham. Sabi pa, masayang-masaya ako na malamang katatagpuin ko na siya. Hindi na ako halos makatulog sa gabi. May naririnig ako patungkol kay Ginang Amy McPherson. Kinagalang natin siya. Isa siyang kahangahangang babae. May mga ilang puna sa ganito at ganoon. May mga ilang puna rin kina Smith Wigglesworth at Dr. Price at marami pa sa mga tanyag nating kalalakihan. Subalit, ni walang isa mang puna ang narinig kong nabanggit ni naman patungkol kay F.F. Bosworth. Diyos, itulot mong maging gayon nawa ang aking wakas. Isang bantayog ng biyaya ng Panginoong Yesukristo. Naiisip ko rin si E. Howard Cadell. Hindi pa katagalan, noong nakasalampak siya sa sahig, lasing na lasing, at ang mga langaw ay nagsisiliparan na sa kanyang bibig, at ang kanyang pakamamahal na matandang ina sa malayong dako ay nanalangin at nanampalataya at nagtitiwala sa Diyos para sa pagbabago ng kanyang lasenggong anak. Noong araw na yun, noong lisanin na niya ang sanlibutan, nag-iwan siya ng isang patotoo at isang bantayog ng sumasapat na biyaya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag ang salita nga ng Diyos ay inilagak sa kanya sa panalangin,
tunay ngang tutugunin iyon ng Diyos. Nagtatayo ang Diyos ng isang iglesyang tatayo bilang bantayog, isang alaala ng kanyang sakripisyo. Hindi na parito sa lupa si Kristo upang mamatay ng walang saysay. Ang kanyang kamatayan ay hindi mapapawalang saysay. May kakayahan ng Diyos na magpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Kung hindi ito ipamumuhay ng mga tao, kung hindi nila ito tatanggapin at pag-iisipan pa kung tatanggapin nga ba o hindi, at hindi mapagtanto kung gaano kadakila ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanila, may kakayahan ang Diyos na magpalitaw ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. Tunay ngang gagawin niya ito. At sa tuwing naiisip ko yun, naiisip ko ang napakalaking halaga na kinailangan niyang bayaran. Ngayon naman, lahat ng tao ngayon nasasabik sa libre. Gustong lahat. Ganyan ang estilo ng pamumuhay ng mga Amerikano ngayon. Dadamputin ang lahat ng pwedeng madampot ng walang bayad. Kapatid, wala ka nang makukuhang mahalagang bagay ngayon nang walang binabayad. Magbabayad ka para makuha mo ang mga yan. Ganoon nga, kailangan mo magbayad para sa isang bagay at makatitiyak kang may halaga nga yan. At mahalaga ang iyong kaligtasan sa Diyos. Ang kanyang bugtong na anak, ang siyang naging kabayaran, upang mapagkalooban ng bawat tao ng buhay na walang hanggan, at upang sila'y magkaroon ng kagalakan ngayong gabi, at upang mabuhay para sa mga bagay na may kabuluhan. Hindi upang mag-iwan ng kung anong bagay sa ating mga anak. Walang pamanang pwedeng iwan, ang hihigit pa kaysa sa pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Tama. Wala nga. Ngayon, nabayaran na ang malaking halaga. Darating na ang mga pagsubok ng panahon. Ito'y subok na ng panahong mga bantayog. At ang tanging bantayog na nasubok na at napatunayang tama ay ang salita ng Diyos. Oh, sinubukan na itong pabagsakin ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Ginawa na nila ang lahat ng magagawa nila. Subalit hindi ito kailanman lilipas. Hindi ito kailanman mabibigo. Si Abraham, noong matanggap niya ang bantayog na iyon ng Diyos, magkakaanak ka sa babaeng iyon kay Sarah. Sa loob ng 25 taon, sinampalatayanan niya iyon ng buong puso niya at hindi pinahihintulutan ng anumang sasalungat dito sapagkat alam niyang tutuparin ng Diyos ang kanyang salita. Silang mga hindi naniniwala sa Diyos sa panahon ngayon, nagsisilitawan sila at sinisikap na pabagsakin ang Biblia. Bago mo pa mapabagsak ang Biblia, kinakailangan mo munang patigilin ang takbo ng oras bago mo mapabagsak yon. Bawat sanlibutang walang Diyos, bawat taong walang Diyos, bawat komunista at ano paman sila, bawat Buddha, bawat Jain, bawat Mohammedan, kinakailangan nilang sumaksi sa kapanganakan ng Panginoong Yesus Kristo araw-araw. Bueno, sa tuwing pipirma ka nga ng liham, amen, sa tuwing isusulat mo ang petsa, pinatotohanan mong isinugo ng Diyos ang kanyang anak. 957 taon na ang nakalilipas. Kapatid, hindi mo mapapabagsak yun. Hindi yun maaring mapabagsak. Ang kalangitan at lupa ay lilipas. Subalit ang aking mga salita ay hindi kailanman lilipas. Nito lang, naroon ako sa New York, tinungo ko yung isang maliit na isla sa Statue of Liberty na iniregalo sa ng pamahalaang Pranses sa Estados Unidos. Maraming taon na ang nakalipas. At sa kamay ng estatwa ay may isang sulok. Umakyat kami sa braso niyon. May bintana roon. At mula roon sa tinatanglawan nitong malaking ilaw, napansin ko roon sa may gilid ang ilang piraso ng malilit na maya at patay ng lahat ang mga yun. Naroon sila sa may gilid. At sinabi ko sa kasama namin nagtatrabaho roon, ano yung mga mayang naroon? Nakuryente ba sila? Sabi, hindi po, Ginoo. Hindi pa po namin naaalis yung mga yun kaninang umaga. Sabi, kagabi po kasi bumagyo. Napakalakas pa man din nung tumama dito sa baybayin. Sabi ko, oo nga, Ginoo. Ganon nga ang nangyari. Sabi niya, natangay po ang mga maliliit na ibon na yan sa kasagsagan ng bagyo. At sabi, noong marating nila yung ilaw, pilit nilang pinapatay yon. Kita nyo? Sadyang inuumpog nila ang salamin at pilit na pinapatay yon. At sabi pa, sa halip na gamitin ang ilaw para makalipad sa ligtas na lugar, sinikap pa nilang patayin ng liwanag. At pagkatapos ay dumapos sa akin ng inspirasyon. Tama nga naman, ang mga kalalakihan at mga kababaihang pilit na pinapatay ang liwanag ng Diyos ay pinahihirapan lang ang kanilang mga isipan at ito ngang liwanag, bakit hindi nila gamitin ito para makapunta sa ligtas na lugar? Sa halip na pahirapan pa nila ang kanilang mga isipan, pinagsisiksikan nila ang sariling kaisipan at tinatanggihan ito at sasabihing, lumipas na yung mga araw ng himala. Hindi totoo yung makalangit na kagalingan. Walang tagos sa pusong kaligtasan. Wala yung mga ganyang mga bagay. Inuumpog lang nila ang kanilang sarili sa matigas na haligi. Habang ginagawa ito ng mga taong ito, kumikilos naman ang dakilang iglesia ng Diyos ng pasulong at paitaas, habang pinahihirapan nga ng mga taong ito ang kanilang mga sarili. Nagsisilitawan ng kung sino-sinong nagsasabing ganito at ganoon, at sila'y pawang mga bigo, at kung ano-ano pang nangyayari sa kanila. Subalit patuloy lamang sa pag-usad ang iglesia ng Diyos, at patuloy lamang sa pag-usad ang salita ng Diyos.
ang iglesia ay yari sa tamang uri ng materyales. Kamakailan lang, doon sa Australia, sa malaking bahagi ng Australia na sakop ng kaharian ng Britanya, katulad ng sa Timog Afrika, ito naman doon sa ibabang bahagi ng Australia. Doon sa Sydney, may isang malaking siyudad doon sa tabing dagat. Mas may alam marahil si kapatid na Biller tungkol dito kaysa sa akin. At gayon na nga, gusto nilang magpatayo roon ng isang tulay na magdurugtong sa hilagang Sydney at Timog Sydney. Nanawagan sila sa buong bansa para kumuha ng mga arkitekto, mga tagapagtayo ng tulay, na dadayo roon upang maipatayo ang tulay na ito. Wala ni isang gustong tumanggap nun. Wala ni isang nangahas na tanggapin yun. Nung naroon na kasi sila, natuklasan nilang ang ilalim ng dagat ay gumuguhong buhanginan. May mga kumunoy at walang maitatayo roon. At sinuri nga nila iyon at sinukat pa ang lalim ng tubig at kung ano pang pag-aaral ang kanilang ginawa. Sabi nila, hindi talaga pwede, ni hindi kami magtatangkang magtayo ng ganong tulay riyan. Hindi yun maaring magawa. Pagkaraan nun, isang batang-bata pang arkitekto na taga roon pa sa Inglaterra ang dumayo roon. Isang kilalang lalaki, lalaking may iniingatang pangalan, may magandang reputasyon. Gusto ko niyan. Gusto ko ng taong may reputasyon. Hindi mo kailangang maging bigating tao. Maaring ikaw ay isa lamang pulubi na nakatira sa isang bangketa, ngunit may reputasyong malayong higit na mas mainam pa kaysa sa isang maharlika. Tama naman, hindi mo kailangang maging mayaman, basta't meron kang reputasyon. Ipinahahayag nito ang iyong reputasyon at kung ano ka. Hinuhubog nito kung ano ka. Nilalantad nito ang iyong reputasyon at nakikilala ka sa iyong reputasyon. Dumayo pa roon ang lalaking iyon. Taglay-taglay ang isang nakabibilib na reputasyon. Siniyasat niya ang sitwasyon. Naglakad-lakad siya sa pangpang ng ilang mga araw. Pinag-aralan niya ito. Nagsagawa siya ng mga pagsusuri. Sinukat niya ang lalim ng mga tubig. Nagmasid-masid siya sa palibot. Pagkatapos ng mga iyon, nagpunta na siya sa alkalde. Sabi, tatanggapin ko po ang trabaho. Aba, sabi ng alkalde, Ginoo, alam mo ba ang papasukin mo? Sabi ng lalaki, lubos ko pong nauunawaan. Sabi ng alkalde, bueno, sabi nitong kilalang arkitektong ito, mga Amerikanong arkitekto at mga arkitektong mula pa sa iba't ibang panig ng mundo, mga tagapagtayo ng tulay na nagsiparito at pawang takot sila sa naturang trabaho. Sabi ng lalaki, subalit Ginoo, hindi po ako natatakot sa naturang trabaho. Tatanggapin ko po ito. Sabi pa niya, nauunawaan kong may reputasyon ako sa buong mundo bilang tagapagtayo ng tulay. Subalit itataya ko ang aking reputasyon sapagkat kaya ko naman talaga itong itayo. Meron siyang malinaw na pananaw sa inaharap. Bago kasi magkaroon ng reputasyon ng isang tao, kinakailangan niyang magkaroon muna ng malinaw na pananaw sa hinaharap patungkol sa kanyang ginagawa. Purihin ng Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit may langit na mapupuntahan. Yan ang dahilan kung bakit maaari tayong magkaroon ng reputasyon bilang isang Kristiyano. Alam kasi natin kung anong materyales ang narito sa gusaling ito. Tama po, ang dugo ni Yesus Kristo ang nasa gusaling ito. Tama yun. Ang lahat ng mga kasalanan ay nilinis ng natigmak niyang dugo. Hinango niya ako mula sa mga lansangan ng impyerno at ginawang lingkod niya at nanampalataya ako sa kanya. Kaya naman lumipat na ako mula sa kamatayan patungo sa buhay. At bawat mananampalataya ay nagawa na nga yan dahil sa meron silang pagtitiwala at paniniwala sa dakilang tagapagtayo at dakilang arkitektong ito. Ngayon, noong sinimulan na iyon ng lalaki, ang unang bagay na trinabaho niya upang matiyak niyang tama siya ay bumaba siya roon. At sabi nga niya, ngayon, bago natin maumpisahan ang tulay na ito, kinakailangan nating bumaba roon sa matibay na pundasyon. Kinakailangan nating bumaba. Alam niyang doon sa ilalim ng buhanginang iyon ay naroon ang dibdib ng lupa, ang matibay na bato. Ano pa bang ginawa niya kundi kumuha ng malalaking makinaryang bumubomba ng hangin at bumaba siya roon at hinilera ang mga naglalakihang tubo at tinanggal ang mga gumuguhong buhangin gamit ang mga makinaryang yun na bumubomba ng hangin hanggang sa marating na niya ang matibay na bato. Noong marating na niya ang bato, iniangkla niya rito ang mga naglalakihang bakal na pangapit at tiniyak na kapit ang mga yon. At tiniyak din niyang natanggal ang lahat ng mga buhangin doon. At pagkatapos ay humayo siya at tinipon niya sa palibot niya ang mga pinakamauhusay na mga arkitektong mahanap niya, mga pinakamagagaling na siyentipiko, mga pinakakalidad na makinarya. Nagpahanap siya at nakakuha ng bakal na gagamitin para sa kanyang tulay. Nang magawa na niya ito, tiniyak niyang hindi siya maglalagay ng anumang pirasong bakal o ni isang tornilyo man hanggat hindi pa nasusubok ito ng siyensya upang matiyak kung may anumang depekto ang mga iyon, upang masiyasat maigi kung may anumang malilit na butas ng hangin sa kung saan na marahil nakuha sa pandayan kung saan pinanday at hinulma ang mga iyon, upang matiyak kung nasubok nga ang mga iyon ng tama. Talagang napakainam na bantayog nga ang itatayong yun kung para sa kanyang reputasyon bilang isang tagapagtayo ng tulay. Kung dumaan siya sa ganong karaming kahirapan upang matiyak na ligtas ang tulay na yun, gaano pa kayang hirap sa inyong palagay ang pinagdaanan ng Diyos
upang matiyak na magiging ligtas ang iglesyang ito. Siya nga po, may isang bantayog para sa kamatayan ni Kristo. Yun ang kanyang iglesia. May ilang taong ayaw ipamuhay yan. May ilan namang ipamumuhay yan. Ngunit panahon na talaga ito ng pagsubok. Sinusubok ng Diyos ang mga tao. Ngayon, para sa kanyang mga bantayog, madalas sinasabi ng mga tao, "Oh, nabubuyo talaga ako. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa mga pambubuyo. Pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas." Sinabi ni Pablo, bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan mo ng masubok at mapatunayang karapat-dapat at mas magiging matamis ang mga pagsubok na ito sa iyo at mas magiging mahalaga ito sa iyo kaysa mamahaling ginto. Panahon na nga talaga ng pagsubok. Matagal ng panahon ang lumipas bago pa nagkaroon ng mga hurnong panunaw. Dinadala nila dati ang mga ginto. At papaano nga ba nila nalalaman ng karapat-dapat sa hindi? Pagkatapos na maalis ng lahat ang mga putik sa mga ito at lahat ng mga iron pyrite, yung mga peking ginto, lahat ng mga peke ay naihiwalay na mula roon. Kanilang pinupukpok yun ng mga tagapanday ng ginto at pupukpukin ng isang bahagi at pagkatapos yung kabila naman. At pupukpukin yon at yung kabila uli hanggang sa maaninag na ng tagapanday ng ginto ang kanyang sarili sa ginto. Ganoon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Bibigyan niya kayo ng sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunod na pagtitiis, sunod-sunod na pagsubok, sunod-sunud na pagtitiis, hanggang sa masalamin na ang buhay ni Kristo sa inyong buhay. Hanggang sa kayo ay maging mapayapa, mahinahon, maamo, mabait, mapagpakumbaba, handa, mapagpasakop, maibigin, nakapihit ang ulo mula sa mga bagay ng sanlibutan at nakatuon ng diretso sa Kalbaryo. Doon sa kanya na siyang nagpupukpok. Madalas ay iniisip ninyong parabang may mali dahil sa mga matitinding pagsubok, mga karamdaman at mga pag-uusig. Nangyayari lang ang mga yan para subukin kayo, para alisin ang dumi mula sa inyo, para alisin ang putik mula sa inyo, para alisin ang kakuparan sa inyo, para gisingin kayo sa kalagayan kung saan mamamasdan nyo na at makikita ang refleksyon o makikita na ng isang tao ang refleksyon ni Kristo sa inyo. Si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa ng kalwalhatian. Sinubok niya ang bawat piraso. Sa wakas, bago niyang inilagay ang turnilyo, sinubok niya ito. Sinubok niyang lahat. Kaya nung matapos na niyang lahat ito, naroon, nakatayo na sa isang tabi ang mga nangungutya at nagsabi, hindi yan mananatiling nakatayo. Hindi niyan kakayanin. Ganon din ang mga sinasabi nila ngayon. Itong sinasabi mong relihiyon ng banal na espiritu, hindi yan magtatagal. Pasusunog ang punong kahoy na yan. Subalit hindi naman ito masusunog. Oh, pinalalago pa nga ito ng apoy na yan. Pinibigyan pa nga tayo nito ng bagong pag-asa. Pinatatatag pa nga nito tayo, sa bawat pagsubok, pagtitiis. Sa tuwing tatama ang habagat sa isang punong kahoy at liligligin yon ng pabalik-balik at pabalik-balik, pinaluluwag pa nga nito ang mga ugat para lumago ito ng mas malalim at higit pang pumapit. Sa tuwing sasalakayin ng karamdaman ng inyong tahanan, sa tuwing sasalakayin ng pagsubok ng inyong tahanan, sa tuwing magsasalita ang mga kapitbahay ng masasama tungkol sa inyo, nililiglig lamang kayo nito. Pinaluluwag kayo para kayong magpakababa at higit pang kumapit sa walang hanggang bato ng hindi natitinag na salita ng Diyos. Sa ganitong kaparaanan nga ito ginagawa ng Diyos. Ipinadadala niya ang mga pagsubok na iyan para subukin kayo at mapatunayang karapat-dapat kayo, para ligligin kayo at pakapitin pa kayong muli. Pagkatapos ay nalaman natin, noong matapos ng lalaking gawin ng lahat ng iyon, nakatayo sa tabi ang mga kritiko at nagsabi, hindi yan maaring umubra. Pero ano? Alam ng naturang arkitekto na matatag ang kanyang tulay. Alam niyang matatag ito, sapagkat nasubok na ito. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos, magkakaroon ako ng isang iglesia na walang dungis at tulubot. Amen. Dumaan na ang iglesia sa pagsubok. Kaya nga't ang bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok. Sa dakilang makasaysayang araw na iyon, noong nakaumang na sa isa't isa ang magkabilang dulo ng tulay, at nung magsalubong na nga ang mga ito sa gitna ng baybay, yaong lalaking nagtayo ng tulay, ang sabi niya, hindi ko hihilingin kaninuman. Nangakatayo sa paligid ang lahat ng mga arkitekto, sabi, pagtama ng anumang pagyanig sa tulay na yan. Dire-diretso yan sa ilalim ng dagat. Pagiging mapanganib yan. Walang kumpanya ng insurance ang gustong magbigay ng pinansyal na proteksyon sakaling gumuha man ng tulay. Hindi naman niya talaga kailangan ng anumang pinansyal na proteksyon sakaling guguhuman ang tulay. Sabi niya, matatag ang aking tulay. May kumpiyansya siya. Ngayon, kailangan na niyang subukin ito dahil nakataya ang kanyang reputasyon. Walang duda, nakataya nga. At kung matatag nga yun ay magiging isang bantayog.
Heto ang dahilan kung bakit alam kong ang makalumang makadiyos at tagos sa pusong kaligtasan ay matatag. Ang reputasyon kasi ni Kristo ay nakasalalay roon. Hindi niya tayo bibigyan ng isang bagay upang ipantayo ng isang iglesia. Hindi teolohiyang gawa-gawa ng tao. Hindi sa kung anong karanasan mula sa mga paaralan o magtayo ng isang seminaryo gaya ng gusto ng mga tao kaninang umaga upang pag-aralin ang mga mamangaral. Ang tunay na mangangaral ay nagmumula sa seminaryo ng biyaya ng Diyos, sa pagtawag ng Diyos, at ito'y subok na ng panahon. Tama yun. Matatag nga yun. May kumpiyansa ang Diyos sa inyo. Meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Ang tulay nga'y, sabi nga ng matandang makata, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing. Sa tuwing malakas at sumisigwa ang hangin, nakakapit ang aking angkla sa loob ng tabing. Hindi natin wari kung ano ang tumatangan, subalit may isang ang tumatangan. Siya nga, nakaangkla ang tulay roon sa daungan at may lubid ng kaligtasan na tumatangan sa puso ng isang tao upang ang isang taong naipanganak na muli ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Lahat ng mga diablo mula sa impyerno ay walang kakayahang pag-alinlanganin siya rito. May isang bagay na tumatangan sa kaloob-looban. Hayaan niyo siyang mauga. Hayaan niyo siyang maliglig. Amen. Kakapit siya sa tuwi-tuwi na dahil ito'y na kay Kristo Jesus na. Pagkatapos ay sinabi ng naturang lalaki, hindi ko hihilingin kanino man. Kasi, sabi, ako mismo ang pupunta. Pumaroon ng alkalde ng bayan at nagsabi, Iho, tunay ngang may kumpiyansa ako sa iyong tulay. Sabi niya, kung may kumpiyansa po kayo sa aking tulay, sumunod kayo sa akin. Bueno, subukin natin ito. Sabi ng alkalde, naroon ang kotse ko sa umagang yun. Sasama ako sa iyo. Tumawag ang kumpanya ng tren at nagsabi, tumawag sa telepono at nagsabi, Ginoo, may kumpiyansa kami sa iyong tulay. Magpapadala kami ng, sabi, kung may kumpiyansa kayo sa tulay ko, maglabas kayo ng 4 na bagon na punong-puno ng kargada. Ilagay ninyo ang mga iyon sa tulay. Kung may kumpiyansa nga kayo, sumunod kayo sa akin. Kung naniniwala kayong ito'y sinubok at pinatunayang matatag, naniniwala nga kayo rito. Hali kayo. Sumama kayo sa akin, at marami sa mga taong sumulat ng mga liham sa kanya, gustong masaksihan ng kanyang giting. Yan ang hinahanap ng mga tao, yung mga taong may kagitingan, hindi isang pahinat-hinat pahapay-hapay. Kung sa akala nyo ay makalalampas kayo, sa pagsisimba at pagsasabi ng Amen magkaminsan at pagbubunyi ng konti, paglilista ng inyong pangalan sa aklat ng pagdalo, tas babalik at mamumuhay na gaya ng diablo, pinatutunayan ng sarili ninyong mga gawa kung ano nga kayo. Pinatutunayan iyon ng inyong katangian. Subalit ang Diyos, nais ng sanlibutang makakita ng mga taong magigiting. Yaong mga taong may taglay na kagitingan na maninindigan, magsisilbing bantayog ng nagliligtas na biyaya ni Jesus Kristo. Tama yun. Noong araw na bubuksan na ang tulay, yaong mga dating naroon ay nagsibalik, sabi, ihanda nyo na ang inyong mga kamera. Silang ang lahat, yung mga tagapagbalita ang sabi, guguho na kasi ang tulay na yan. Lumakad yung kabataang lalaki doon sa tulay. Inihanda na ang kanyang kotse. Lumingon sa gawing likod, nakita niya roon ang mga bago na nakahidera ng lahat. Natanaw niya ang alkalde roon na kumakaway sa kanya. Tumingin siya at nakita niya ang laksa-laksang mga kataong nakakatayo roon sa likuran na nakahanda nang sumama sa kanya sa pagmarcha. Sabi, patugtugin na ang banda. Kapatid, nung tumugtog na ang mga banda, umiihip na ang mga silbato, sumasaliw na ang mga trumpeta, ibig kong sabihin, may nagaganap na matinding pagyanig doon. Subalit lumakad ang lalaki iyon mismo sa tulay na iyon at hindi man lang yun gumalaw. Bakit? Pinili niya kasing manguna, pagkat kung babagsak man yun, sasama siya rito. At si Jesus Kristo ay nagbuhat pa nga sa langit, sa kalwalhatian, mula sa kalwalhatian pababa rito, upang magtayo ng isang iglesia, at ang materyales na inilalagay niya rito ay subok na ng panahong materyales. Lumapit ka man sa altar at ipagtapat ang iyong mga pagkakasala, subalit kung makakakita siya ng mga butas sa iyo at kung ano-ano pa, kita nyo, ang sanlibutan ay naglagay kasi ng mga uod sa inyo, at kung ano-ano pa, at hindi kayo makatatayo. Kanyang pinunan ang mga bahagi mong may butas. Nais ng Diyos ang isang subok na ng panahong iglesia, hindi ang isang Kristiyano ngayon at pagkatapos tatalikod sa pananampalataya, inabukas-bukasan, labas-masok at akyat panaog, hindi kanya niyan mailalagay saan man. Subalit may isang iglesia siyang subok na, duman na sa mga pagsubok, sa mga kawalan, sa mga karamdaman, sa kalungkutan, sa kamatayan, at nakatayo pa rin may taglay na patotoo. Yan ang tao. Oo, yan na nga ang taong hinahanap niya. Hindi ko alintana kung kayo man ay pulubi. Hindi ko alintana kung kayo man ay nanlilimos. Hindi ko alintana kung kayo man ay namumulot para may makain. Ano pa man kayo, inilalagay ng Diyos ang pagsubok sa inyo. Naghahanap siya ng subok na ng panahong materyales. Naniniwala akong isa sa mga araw na ito kapag ang dakilang iglesyang yun, sa panahong sasabihin ng siyensya, papaano kayong makakawala? Pinananatili kayo rito ng hatak ng lupa. Ako nga'y lubos na napupuspos sa mga oras na ito. Hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo.
Dilitaw ang subok na ng panahong iglesia ngayon balang araw. Maaring kalahati sa kanila'y natutulog sa alabok ng lupa. Hindi ko alam kung saan sila naroon ngayon. Subalit, sinubok ng lubos ng Diyos ang kanyang materyales. Isang araw siya ay darating upang manguna. At sa wakas, tatagos na nga roon sa mga papawirin at mga alapaap at sa mga katastaasan at sa mga karuruk-rurukan patungo roon sa presensya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paroroon siya kasama ang isang subok na ng panahong iglesia na tumatayong bantayog ng kanyang biyaya. Yun nga isang bantayog na kaloob sa kanya ng Diyos. Walang taong makalalapit sa akin maliban na ilapit muna siya ng aking Ama. At bawat tao na lumalapit kay Kristo ay isang kaloob ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos at sinusubok siya ni Kristo. At kung may papasan niya ang naturang pagsubok, ilalagay na niya siya sa tulay, higpitan ang kapit niya, ilalaan sa kanya ang isang lugar, at ilalagak siya roon na mayroon ng kasiguraduhang matatag siyang mananatili roon hanggang sa dulo. Amen. Subok na ng panahong materyales. Sa ibabaw ng batong ito, hindi sa ibabaw ng kung anong bato ng panatisismo, hindi sa ibabaw ng santambak na emosyon, hindi sa ibabaw ng santambak na teolohiya ng iglesia, hindi sa ibabaw ng kung anong denominasyon, kundi sa ibabaw ng matatag na batong ito, sa salita ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito'y tatayo roon. Ito'y magiging bantayog ng kanyang biyaya sa harapan ng mga anghel. Nung tinanong siya ng mga anghel isang araw, bakit ka paroon sa lupa? Siya'y babalik at iaharap ang iglesyang iyon ng walang kapintasan, walang bahid, walang kulubot. Ayan ang materyales. Ayan na nga iyon. Ang kanyang reputasyon. Kinakailangan nga niyang gawin ito. Kinakailangang itayo ng naturang tagapagtayo ng tulayang tulay. Kinakailangan niyang gawin yun. Kundi ay mawawalan siya ng reputasyon. Pagtatayo ng isang iglesia si Kristo. At kinakailangan niyang gawin yun sapagkat naparito siya sa lupa at nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At inaring may sala upang tayo ay maging matuwid. Siya ay naging tayo upang tayo sa kanyang biyaya ay maging siya. Dumating siya upang humalili sa ating lugar bilang isang makasalanan upang mapasa atin ang kanyang lugar bilang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa presensya ng kanyang kamahalan. Sadyang kamangha-mangha talaga ang biyaya ng Diyos. Paano natin masasabing hindi tama ang mga salitang yan? Ang kalangitan at ang lupa ay lilipas, ngunit ang mga salitang yan ay hindi kailanman lilipas. Isang munting batang lalaking Indian na bulag, ilang gabi na ang nakararaan. Bulag na mula noong 3 o 4 na linggo pa lang ang gulang. Siya'y nakakakita na ng normal at nakalakad na nga mag-isa pababa ng entablado. Ano yun? Yun ay isang subok na ng panahong bantayog ng kapangyarihan at biyaya ni Yesus Kristo. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Subok na ng panahon, mga pagsubok, mga kahirapan, mga pagliliglig at mga paghatak upang lalo pang makita ang mga diferensya sa inyo para makita kung meron ka man nun. Yan nga ang Diyos na nililiglig kayo at sinusubok kayo. Ilang panahon na rin ang nakararaan, ang dakilang Cesar Augusta, matapos ang isang matinding labanan na napabantog at kanyang nalasap ang isang dakilang tagumpay. Siya'y ipinagdiwang siya ng mga tao ng isang pagpupugay sa Roma. At sinabi niya sa kanila, gusto kong makasakay ang isang taong karapat-dapat na sumakay sa tabi ko habang ginagawad sa akin ito. Sabi, gusto kong makasalo ang isang tao sa mga pagpapalang ito. At ang lahat ng mga, kumalat na nga ang balitang yon sa mga kampamento, nagkukumahog ang lahat ng mga opisyal na pantayin ang tabas ng mga balahibo ng ibon sa kanilang mga uniforme, at pakintabi ng kanilang mga tabak, at pakinangin ng husto ang kanilang mga baluti at ang iba pa. At sila'y nag-ensayong tumayo ng tuwid at sumaludo ng may pinagpipitaganan sa kanilang hari at kung ano pa. At humayo na ang bawat isa. Suot ang kanilang malalaking baluti sa harapan ng hari. Habang nakaupo ang hari roon sa kanyang trono, nagmamasid-masid at may lumapit na roon, isang opisyal, suot-suot ang kanyang malalakit magagandang balahibo ng ibon. Talagang plansyato't pantay na pantay ang tabas hanggang dulo. Tumayo ang opisyal doon at sumaludo. Umuling si Cesar. Lumakad na ang opisyal. Lumapit ang isa pa. Sumaludo, umuling si Cesar at lumakad na yung sundalo. Ganoon ang ganoon. Pagkatapos ng isang sundalo, yung isa naman. Sa wakas, doon sa hulihan ng linya, ay lumapit ang isang abangkawal na may pinakamababang ranggo. Wala siyang anumang kalasag para pakintabin, ni wala siyang balahibo ng ibon para pantay ng tabas. Subalit lumakad pa rin siya sa harapan ni Cesar, ni hindi man lang niya alam ang tamang pagsaludo. Kaya nga't iniyuko na lamang niya ang kanyang ulo at lumakad na palayo. Sabi ni Cesar, sandali lang, sino ka? Bumalik ka rito. Lumapit siya roon. Tiningnan niya ang sundalo. May mga pilat sa kanyang mukha at mga sugat at pinapangit na nga nito ang kanyang itsura at pipilay-pilay pa siya. Sabi sa kanya, saan mo nakuha ang mga pilat na yan? Sumagot siya, doon po sa labanan habang lumalaban ako para sa aking Panginoong Cesar. Sabi, pumanhik ka rito at maupo sa aking tabi.
Ikaw ang siyang subok na at napatunayang karapat-dapat. Kapatid, hindi na ito panahon ng pagtatabas ng mga balahibo ng ibon. Hindi na ito panahon ng mga paaralan. Ito ang oras ng pagsubok ng panahon. Ito'y panahon kung kailan sinusubok ng Diyos ang kanyang iglesia para makitang mga pilat ng pakipagbaka sa mga masasalimot na pagsubok at mga pakipaglaban at mga pakikidigma. Yan na nga mismo ang sasakay sa kanyang tabi. Kung papaanong nasubok si Eliseo at napatunayang karapat-dapat bago niya maisuot ang balabal ng isang propeta, kung papaanong sinukbit ni Eliseo ang balabal na yon sa kanyang balikat, kung papaanong siya na marahil ang tamang tao. Pinagmasdan siya ni Eliseo roon sa bukid noong siya ay nag-aararo. Sinabi ng Diyos, ayan na ang lalaki. Ayan na ang lalaking makapagsusuot ng kasuotan na yan. Ayan na ang lalaking makapagsusuot ng balabal na yan. Siya ang maaring humarili sa iyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sadyang gumagala sa palibot ng ibabaw ng lupa ang kanyang matang nakakakita ng lahat. Sinusubukang makasumpong ng isang taong makapagsusuot ng balabal na yun na kanyang tinutukoy. Maiinom mo ba ang saro na aking iniinom? Makapagbabautismo ka ba sa aking bautismo? Kaya mo, sinabi niya roon. Kaya nga naman tayo sa panahong ito, bilang ang iglesia, kinakailangan ninyong isuot ang balabal ni Kristo, ang buong baluti ni Kristo, ang buong kalasag at sinturon, at ang baluti upang makatayo tayo roon na walang pagkakasala sa araw na yun. Naghahanap siya ng mga subok na ng panahong mga bantayog upang masasabi niyang, heto ang aking lingkod, sinubok ko na siya, napatunayan ko ng karapat-dapat siya, idinan ko na siya sa pagsubok gaya ni Job, 100% napatunayang siya pa rin ay karapat-dapat. Naway mahabag ang Diyos sa atin upang ating masampalatayanan ang Diyos sa kanyang salita at maging subok na ng panahong mga bantayog. Tayo ay manalangin. Mapagpalang Ama, pinasasalamatan ka po namin, kataas-taasang Diyos, mula sa kaibuturan ng aming mga puso para rito sa pagsubok ng panahon. Sa bawat paghihirap, hindi po namin ikinasasama ng loob ang mga ito, Panginoon. Bagkus kami nagpapasalamat pa na sapat ang iyong biyaya upang tulungan kami sa mga matitinding panahong ito ng pagsubok. Gaya ng lalaki ngayong gabi, kung papaanong napuspos ng galak ang mga taong naririto, noong mabanggit niya ang kamanghamanghang biyaya at nung makarating na nga tayo roon sa talatang yun, sa maraming panganib, pagpapagal at patibong sa daan, lahat ng mga yan ay akin na ngang napagtagumpayan, sapagkat biyaya ang siyang nagdala sa akin sa kaligtasan. Biyaya rin ang patuloy na magdadala sa akin sa walang hanggan. Pinuspos nga niya ng kagalakan ng puso ng mga tao. Naniniwala tayong nakalinya iyon sa mensahe natin ngayong gabi, na panahon nga ng pagsubok, sa panganib, pagpapagal at patibong sa daan. Yan ay para matulungan ng Kristiyano. Siya na nakapagsiyasat na sa kanyang sarili at nababatid na siya'y nakapanindigang matapat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yan nga'y para ipahiyaya ang mga nasa pagbagsak at hilaw ang pananampalataya at walang pagpapahalaga at pahapay-hapay ang pamumuhay. O Diyos, ni wala man lang maipakitang pilat ng pakipagbaka sa labanan. Dalangin po namin ngayong gabi, Panginoon, na iyong pakabanalin ng iglesia sa pamamagitan ng iyong dakilang banal na dugo at alisin ang lahat ng mga kapintasan at ayusin ang lahat ng mga mauhunang bahagi at ang lahat ng mga palyadong tornilyo. Ipadaan mo po muli ang mga iyon sa makinarya upang makumpuni muli ang mga iyon, Panginoon, at maging kapaki-pakinabang na material. O walang hanggan at mapagpalang Ama, dinggin mo po ang panalangin ng iyong lingkod. At habang nakayuko ang ating mga ulo, kung meron mang ganong tao na naririto ngayong gabi, napakiramdam ninyong tila ba ang Diyos sa panahong ito ng mga pagsubok ay hindi kayo nasumpungang matapat sa inyong itinakdang tungkulin. Sa tuwing nagkakaroon ba ng mga pagkatalo-talo, basta na lamang ba kayo sumasali roon at nakikibahagi sa mga iyon? Sa tuwing nagkakaroon ba ng mga alitan, sa tuwing may namumuong salungatan, sa tuwing nagkaroon ng pagkabahabahagi sa iglesia, pumapanig ba kayo sa ilang mga pangkat at mga grupo-grupo at kung ano pang mga kagaya nito? Nakikinig ba kayo sa mga bulong-bulungan sa mga lansangan at sa palipaligid kung nagawa ninyo ang mga bagay na ito? Napasukan kayo ng mga hangin ng dyablo. Halikaya't bumalik tayo roon sa hurnong panunaw ngayong gabi at magpatunaw muli nang sa gayon ay lumabas tayong wala na ang mga yun sa atin. Hayaang ikabit tayo ng Diyos at ihanda tayo para roon sa dakilang tulay na gaganap sa kanyang pag-agaw. Kung may ganoon ngang tao na naririto at nagnanais na maalala, sinasabi niyo, Kapatid na Branham, papaano ko malalaman kung ang walang kamatayan at walang hanggang bantayog na ito ay makatatayo? Uulitin ko sa inyo ang kanyang salita. Sabi sa Juan 5:24, ang dumirinig ng aking salita
hindi pumapasok sa aking paaralan. Ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na paroroon sa paghatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Naririnig niyo ba ang Kanyang salita na tumatawag sa inyo ngayong gabi? Kung naririnig niyo at nais ninyong maalala sa panalangin, maaari niyo bang itaas ang inyong kamay? Sabihin niyo, Kapatid na Branham, idalangin mo po ako. Nais ko pong maging tamang uri ng materyales na sa panahong kukunin na ni Kristo ang Kanyang iglesia. Hindi ako, pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Hindi ako maliliglig dito. Ilalagay niya ako mismo sa iglesia. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Nais kong maging pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Nais ko pong maging tamang uri ng materyales. Pagpalain ka ng Diyos, munting anak yan sa likod. Pagpalain ka ng Diyos sa dakong yan, mahal kong kapatid na lalaki. Nais ko pong ako'y masumpungan bilang tunay na materyales. Nais ko pong maipatotoo itong pag-asang sumasa akin. Itong ngang pag-asang ito. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Mainam yan. Tama yan. Ano nga ba ang nagagawa nito, kapatid na Branham? Itong pagtaas ko ng kamay. Lumilipat kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Yan ang ginagawa ninyo. Binabali ninyo ang bawat batas ng hatak ng mundo sa pagtaas ninyo ng kamay. Kita nyo? Kung kayo'y mga estatwang nangakaupo riyan, hindi ninyo may tataas ang inyong kamay. Hindi nyo ito magagawa. Subalit, ipinapakita lang niyan na may espiritu sa inyo, isang espiritu, at narinig na ng espiritu niya ang espiritu ng Diyos na nakipag-usap sa inyo, at ang espiritu niya na nasa inyo ay nakapagpasya na rin. Kaya nga't sinasalungat nito ang siyensya. Sinasalungat nito ang hatak ng mundo. Tumataas nga ito. Ipinapakitang may espiritu na nasa inyo na nagpapataas ng inyong kamay. Kung kayo'y patay, hindi nyo ito magagawa. Subalit kayo nga'y lumipat na sa buhay, may bagay ngang naganap. Kung kayo'y nananatiling mga patay dahil sa kasalanan at pagsalangsang, hindi makapangungusap sa inyo ang Diyos. Mananatiling nakababalang ang inyong kamay. Kung kayo'y hindi na nananatiling mga patay dahil sa kasalanan at pagsalangsang, at nakapangungusap na sa inyo ang Diyos, at nakatanggap na kayo ng buhay, tiyak itataas nyo ang inyong kamay. Kita nyo? Ipinapakita lamang nito na nakapagpasya na nga ang buhay na inyo nang tinanggap si Kristo. Lumipat na kayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Kung tunay ngang taos-puso iyon sa inyo, gawin nyo ngang taos-puso iyon sa inyo ngayon din. Habang itinataas ninyo ang inyong kamay, sabihin nyo, Diyos, mahabag ka po sa akin. Hubugin mo ako kung ano ang nilayon mo para sa akin, at paglilingkuran kita ng buong buhay ko. Nais ko pong ako'y masumpungang nakahanda sa araw na yon. Sumaiyo ang pagpapala, mahal kong kapatid dyan sa likuran. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Pagpalain ka ng Diyos, kapa. Sumaiyo nawa ang Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, iha. Bueno, may iba pa ba? Pagpalain ka, kapatid na Roy. At sumayo nawa ang Panginoon. Oo, Panginoon, masumpungan mo nawa akong karapat-dapat. Masumpungan mo nawa akong karapat-dapat. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid ko riyan sa likod. Tunay ngang nakikita ka ng Diyos. Magalak ka. May iba pa bang may nais na maalala sa panalangin ngayon? Ipaalam nyo. Bueno, tayo'y